Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang sci-fi horror drama film na tinatawag na Gods of the Deep. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa simula ng pelikula, makikita natin ang ilang tao na nakasuot ng puting uniforme sa loob ng isang barko. Hindi pa natin tiyak kung ano ang ginagawa nila doon, pero mukhang may inaayos silang isang sistema sa isang aparato bago umalis. Samantala, sa isang research station, isang grupo ng mga siyentipiko ang nag-aaral sa biglaang paglitaw ng isang napakalaki at misteryosong butas sa ilalim ng dagat. Ang laki ng anomalya na ito ay tunay na nakakabahala, sapat para maramdaman ng lahat sa team ang matinding takot at kaba. Dito nagsisimula ang pelikula. Napunta ang kwento sa isang mananaliksik na nagngangalang Jimmy, na nalaman nating anak ng isang dating siyentipiko. Dumating siya bilang tugon sa isang tawag mula mismo kay Mr. Pikeman, ang pinuno ng kumpanya. Pagdating niya, nakilala niya si Dr. Goldstein na nagbibigay ng gabay sa pagsusuri ng ilang bagay at pagsasagawa ng isang misyon na hindi pa kailanman nasubukan. Isang proyekto na sinasabing babago sa hinaharap ng sangkatauhan. Lahat ng ito ay nasa ilalim ng Pikeman Corporation. Sa loob ng Pikeman Corporation, nagtipon-tipon ang iba't ibang explorers para sa isang briefing tungkol sa kanilang paparating na misyon. Ipinakilala sa atin si Gordon, ang pinuno ng laboratorio, si Chris, isang marine biologist, si Jimmy, isang program developer para sa mga bagong tuklas, si Joe, isang safety officer, at si Hank, ang chief engineer. Ang 5 miyembro ng team ay naatasang kumuha ng isang bagay mula sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Dinisenyo ni Hank ang isang submarine na tinatawag na Provident 3 na kayang tiisin ang matinding presyon ng tubig hanggang 37,000 talampakan sa ilalim ng dagat, kaya't sinisiguro nito ang kanilang kaligtasan sa ekspedisyong ito. Ipinaliwanag ni Dr. Goldstein na hindi ito isang mapanganib na operasyon, pangunahing layunin lamang nila ang pagkolekta ng test samples para sa kanilang pagsisiyasat sa isang sinaunang sibilisasyong pinaniniwalaang matagal nang nakalibing sa kailaliman. Mismong si Mr. Pikeman ang dumating upang ipahayag ang kanyang dedikasyon sa proyektong ito. Sinabi niyang inialay niya ang kanyang buhay sa pananaliksik na ito, at dahil sa suporta ng mga nagpopondo, nagawa niyang panatilihing buhay at makabago ang kanilang kumpanya sa paghahanap ng mga lihim sa kailaliman ng karagatan. Sa sumunod na eksena, makikitang magkasamang kumakain ang 5 miyembro ng team habang pinag-uusapan ang kanilang plano. Ipinahayag ni Chris ang kanyang pangamba sa misyon dahil may anak siyang malamang na nag-aalala sa kanya. Pinakalma siya ni Jimmy at hinimok na manatiling positibo at responsable. Pagkatapos nito, dumating sila sa base ng Pikeman Corporation sa Antarctica. Sumakay sila sa isang mas maliit na sasakyang pandagat at nang makarating sa lugar ng ekspedisyon, pumasok na sila sa Provident 3 submarine at sinimulan itong patakbuhin. Bawat isa ay may itinalagang tungkulin upang matiyak na maayos ang operasyon. Si Gordon ang namamahala sa kontrol ng submarine, at unti-unti silang lamusong sa kailaliman ng dagat. Sa unang bahagi ng paglalakbay, mukhang normal ang lahat. Ngunit nang umabot sila sa 10,000 talampakan sa ilalim, isang kamangha-manghang tanawin ang bumungad sa kanila. Ipinagpatuloy nila ang paglalakbay, habang mahigpit silang monitor mula sa control base station sa ibabaw, kung saan naroon si Dr. Goldstein. Napansin ni Mr. Pikeman ang isang maliit na tagas sa katawan ng submarine, ngunit pinili niyang huwag itong ipaalam sa iba. May tila lihim siyang agenda habang tahimik na kumikilos sa loob ng sasakyan. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang yumanig ang buong sasakyan, parang may bumangga rito. Agad na naputol ang komunikasyon, dahilan upang mataranta ang lahat. Sinubukan ni Gordon na maglabas ng ekstrang timbang upang mapanatili ang balanse ng submarine, ngunit pinigilan ito dahil napakalapit na nila sa bagay na matagal na nilang hinahanap. Makalipas ang ilang sandali, bumalik sa normal ang kanilang sistema. At dito nila nasalayan ang isang napakalaking estrukturang hindi nila inaasahan, isang senyales na talagang may buhay sa kailaliman, tila mula pa sa libu-libong taon na ang nakalipas. Habang sinusuri nila ang paligid, nadiskubre nila ang isang malaking kalansay na kahawig ng tao. Inatasan si Jimmy na kumuha ng sample ng organismong ito. Bago siya lumabas, nagbabala si Chris na mag-ingat dahil hindi pa nila ganap na nauunawaan ang kapaligiran. Sumakay si Jimmy sa isang maliit na submersible pod at dahan-daang lumubog upang kolektahin ang specimen. Sa kanyang pagbaba, nasaksihan niya ang kagandahan ng malalim na karagatan, ngunit may isang nakakatakot na nilalang ang lumitaw mula sa kadiliman. Lalong kinabahan si Chris para sa kaligtasan ni Jimmy. Bigla, may gumalaw sa ilalim ng dagat. Nakaranas ng teknikal na problema ang sasakyan ni Jimmy, ngunit hindi siya natinag sa kanyang misyon. At sa isang iglap, isang napakalaking nilalang na may pakpak ang lumitaw, madilim at nakakapanindig balahibo, animoy isang reaper. Naglabas
Naglabas ito ng malalakas na ultrasonic waves na nagpatigil sa kanilang mga signal, dahilan upang mas lalong magpanik ang grupo. Sinubukan ni Gordon na ilayo ang submarine pero nasa labas pa si Jimmy, pilit bumabalik sa loob. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nahulog si Chris sa isang compartment na puno ng tubig, dahilan upang matarante si Hank. Dali-daling binuksan ni Hank ang pinto gamit ang lahat ng kanyang lakas at sa huli, nailigtas niya si Chris. Samantala, nasa labas pa rin si Jimmy, pilit na iniiwasan ang napakalaking nilalang. Walang malay si Chris, at natatakot si Joe na baka hindi na siya makaligtas. Sa matinding pagkabigla, natulala si Joe habang si Hank naman ay desperadong hinahanap si Mr. Pikeman. Sa kabila ng kaguluhan, nagawang makabalik ni Jimmy sa loob ng pangunahing submarine. Ngunit ngayon, si Hank naman ang natrap sa isang silid na punong-puno ng tubig. Paulit-ulit siyang tumatawag kay Mr. Pikeman para humingi ng tulong, pero sa hindi malamang dahilan, pinili ni Pikeman na iwan siya roon, isang desisyong nagresulta sa pagkamatay ni Hank. Samantala, pagbalik ni Jimmy, nakita niyang nakolapse si Chris at nasa kritikal na kalagayan. Agad siyang nagsimulang magbigay ng CPR gamit ang buong lakas niya. Matapos ang ilang sandali, nagkamalay si Chris. Ayos ka na, sambit ni Jimmy habang yakap ni Chris ang kaibigan niya sa labis na pasasalamat at ginhawa. Nagtipon sila upang pag-usapan kung ano ang dapat nilang gawin, na pagtanto nilang napakaliit ng tsansa nilang makabalik ng ligtas. Biglang pumasok si Mr. Pikeman at inutusan si Joe na dalhin ang samples sa laboratorio. Nagbabala si Chris na huwag basta-basta gumalaw dahil wala pa silang alam tungkol sa organismo. Habang ini-inspection ito, napansin niyang tila may kakaiba sa sample. Sa mas malapitan pang pagsusuri, lumabas ang mga galame nito, isang nakakagulat at nakakatakot na tanawin. Dahil hindi pa nila alam kung anong klaseng nilalang ito, nagdesisyon si Chris na ikandado ito para sa seguridad. Samantala, sina Joe at Dr. Goldstein ay may sariling plano. Handa silang kunin ang specimen kahit ano pa ang maging kapalit. Dahil dito, nagsimulang magdala ng baril si Joe upang matiyak na walang makikialam sa kanila. Sa kalaunan, dumating si Mr. Pikeman sa laboratorio, tila labis na namangha sa natuklasan nila. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang specimen, unti-unti siyang nagsimulang pagsanib sa organismo, hanggang sa tuluyang naging isang kakaibang nilalang, isang malakas at hindi pangkaraniwang mutant. Samantala, sinubukan ni Jimmy at Chris na pagkalmayan ang lahat dahil sa matinding tensyon at takot na bomb-alert sa grupo. Si Gordon, na nasa control room, ay biglang nakarinig ng mga kakaibang ingay. Sina Jimmy at Chris naman ay nakarinig din ng mga hysterical na sigaw kaya't agad silang tumakbo patungo sa control room. Sa kanilang pagdaan sa laboratorio, napansin nilang may lumaganap na misteryosong halamang parang invasive vines na bomb-alert sa buong silid. Si Mr. Pikeman, na mukhang nasa matinding sakit, ay biglang nagsimulang maglabas ng kakaibang tunog, tila mga alingawngaw ng balyena o dolphin, ngunit napakalakas na halos mabasag ang pandinig ni Jimmy at Chris. Sa isang igla, tumalon si Pikeman sa tubig sa ibaba. Dumating si Joe, hawak ang baril at itinutok ito kina Jimmy at Chris. Ang tanging gusto niya ay masigurong makukuha ang sample. Sinubukan siyang kausapin ni Chris para matauhan, ngunit hindi siya nakinig at agad na nagtungo sa laboratorio upang kunin ang specimen kasama si Dr. Goldstein. Nang umalis si Joe, nakita ni Jimmy at Chris na pati si Gordon ay nagbago na rin, isa na rin siyang mutant at tila naghahanda ng umatake. Biglang sumiklab ang isang matinding labanan sa loob ng submarine. Nawalan ng balanse si Jimmy habang si Gordon, nawala ng kontrol sa sarili, ay nagsimulang sirain ang mga sistema ng sasakyan. Si Chris, halos maluha sa takot, ay sumigaw ng tulong ngunit walang magawa sa sitwasyon. Biglang bumalik si Joe, walang pakundangang nagpaputok ng baril kay Gordon. Sa huli, bumagsak si Gordon at hindi na muling gumalaw. Ngunit dahil sa mga nangyari, tila nagising si Chris sa tunay na intensyon ni Joe. Galit at puno ng determinasyon, bumaling siya kay Joe. Isang saglit na sagupaan ang naganap, at gamit ang isang kasangkapang nahawakan niya, nagawa niyang mapabagsak si Joe, iniwan itong walang malay sa sahig. Mabilis na lumapit si Chris kay Jimmy upang tulungan ito. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan niyang pigilan ang operasyon ng submarine, umaasang makahanap pa ng mas ligtas na paraan upang makatakas. Gayunpaman, iginiit ni Jimmy na kailangan niyang bumalik sa laboratorio upang tuluyang wasakin ang nakakabahalang sample. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang lumitaw ang isang pangitain ng kanyang yumaong ama, tila pinagmumultuhan siya. Dahil dito, pansamantalang nawala ng atensyon si Jimmy, isang pagkakataong agad sinamantala ni Joe. Mabilis na bumangon si Joe at inatake si Jimmy ng buong puwersa. Nagpambuno sila, ngunit sa huli, nagawa ni Jimmy na makuha ang isang baril na nasa malapit. Sa kanyang huling hakbang, nagawa niyang pabagsakin si Joe, tuluyang pinalaya ito mula sa kontrol ng mahiwagang organismo.
Sa parehong sandali, lumabas mula sa katawan ni Joe ang isang kakaibang parasito. Hindi nag-aksaya ng oras si Jimmy, ginamit niya ang kanyang kagamitan upang tuluyang wasakin ang nilalang. Ngunit ngayon, ang submarine ay tuluyan ng bomb ibigay, nagsisimula ng gumuho ang istruktura nito. Sa gitna ng kabuluhan, mabilis na pinaganya ni Chris ang isang mas maliit na escape pod, umaasang makaligtas. Samantala, nanatili si Jimmy sa loob, napapaligiran ng mga mahiwagang tinig na tila tumatawag sa kanya mula sa kadiliman. Ikaw ang hinahanap namin, halika, sama-sama tayo. Huling beses na makikita si Jimmy, unti-unting nilalamon ng dilim habang siya ay bumababa ng tuluyan sa kailaliman ng kawalan. Sa huling eksena, makikita si Chris na nakahiga sa isang kama sa ospital. 2 araw na siyang walang malay ngunit sa hindi malamang dahilan, nagawa niyang mabuhay. Biglang pumasok si Dr. Goldstein at agad siyang sinermonan dahil nawala ang specimen. Ngunit sa halip na sumagot, kitang-kita. Kay Chris ang matinding takot at sakit, nanginginig, bumigkas siya ng isang nakapanghihilakbot na katotohanan. Lahat ng hinahanap ni Dr. Goldstein, lahat ng gusto niyang pag-aralan, ay nasa loob na niya. Kitang-kita na unti-unti nang kumakalat ang organismo sa kanyang katawan, bumabalot sa kanyang pagkatao. Habang nanginginig siya sa matinding sakit, tuluyang nabalot ng pangamba ang kanyang mukha, at doon nagtapos ang pelikula. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.